socials ay Go, follow kayo! follow nyo na. Meron tayong MLBB pages sa Facebook, sa TikTok, naka-live tayo sa lahat yan, YouTube, lahat na, Instagram, TikTok, Oo. lahat na. Oo, lahat na. Plus, Plus, ko 3 games to eh. may chance ang mag-3 games to. Kita naman natin, kaya nga nilagay sa prime time slot to eh. Hindi naman nilalagay to sa Sunday's best eh. Paano ba? Alas 6 na ba? Tama ba yun? Alas 6. Tama. Alas 6 na ng... Medyo may araw pa nga eh. Medyo may araw pa. Kung dito nyo titignan sa shooting gallery. Pero ito na nga, makikita na natin agad-agad na ito yung typical na Matilda early game presence na ipaparamdam sa atin ni Escalera. Pero parang nagiging unbothered lang din itong si Demon Kite on this spread rin. Oo, dalang game na game lang. Alam niya na pwede mangyari yan eh. Demon Kite though, parang unbothered king doon sa side na yon. Pero side lang din yon na gustong gawin ni Escalera. Tapos na yung mission niya, inalam niya lang saan mauuna itong Fred rin na to. In the XP lane, no, medyo weird na nakalamang pa dito si Nats dahil kadalasan ang Pakito talaga ginagawa ng counter pick pang tanggal ng Firaga armor, but still very well played here for the side of Nats dahil nga siya pa ang nakalamang in the early parts of the game. Pero Onyx ang may hawak ng gold lead. Gem still struggling mid lane. Ang mukhang patutunguhan ng marami as 20 seconds na lang, magkakapagong na pala. Yep, parang gugustuhin mo talaga i-capitalize na yung hindi pa level 4 dito si Gem para makakuha ka ng advantage pagdating sa laning. Considering na siya nga yung magiging parang pinakasagot ngayon ng Onyx para dun sa Firaga armor problem na meron sila kontra sa RSG right now. Pero if not for that, makita naman natin na pantay pa rin naman so far yung nagiging ikot at yung nakukuha ng parehong teams. Nakapwesto na nga agad ang RSG dito sa ating Turtle at maging ang Onyx. Okay, lamang sa sustain na meron ang Onyx dito sa bandang Turtle. Pasok si Demon Kite. Meron ba ito? Para sa level 4. Dito na welcome para kay King Kong. Masyado mamaga. Nilabas si EG. Sabi ni King Kong, hindi. Sakto lang ang taking timing. At doon nagkalabasan ng mga Altar Super Friends. Pumasok with the Stampede. Hihilain ng dalawa. Sinanatsay na mula. Ang ngayon, nandun sina Gem. Escalera with the Willow Whips. Si EG ay nandun pa rin. Tumatakbo na lang ang Onyx. Onyx clearly winning that team fight. At may kasunod pa. Escalera with the last hit. Pumunta pa doon sa likod with a kill, and that's Onyx taking not just the first turtle, kundi pati ang first blood. Yun na yata yung agarang sagot na ipinakita sa atin ng Onyx. First turtle pa lang, ganito natin gagamitin yung Nether Realm kapag kinasa na yung last insanity na nagmumula kay Nats. So nangyayari agad! At Kill round play. Basic kill round play. The Filipino Savage, at dahil dyan may code na, ilagin nyo na ang mga ML nyo at kunin nyo na yan dahil napakabilis mawala yan kasing bilis ng combo ni Kelra doon. Oo, sumakto yung kanyang first kill to the spinning light wheel combination. I mean, the speedy light wheel. iba na yung advantage na hawak ng Onyx dito sa laban with just 2 kills. Yung papaano nila na secure yung dalawang yon na isa ay solo kill pa at yung pangalawa naman ay yung nauna ay literal na pagkaka-timing at pagkaka-anticipate sa mga gagawin ng RSG with their type of composition ay medyo nagpapakita sa atin ngayon kung gaano ka-composed ang Onyx coming into this match na parang hindi naman nila masyadong iniisip yung pressure na meron nga silang kailangan ipakita sa atin na mas magandang connection kasi so far parang individually napapakita nila na ganito magpagana ng lineup natin ngayon. Ito na nga yung tinatawag natin yung mga player dito ng Onyx, especially King Kong and Kelra, they are superstars in their old teams at ngayon na nagsama na sila, lumalabas pa rin yung mga ganong klaseng laro, yung mga ganong klaseng solo kill early on in this game, but this is still a 5v5. This is still a battle between the objectives na kailangan nilang paglabanan. This time better yung nagiging connection ng Escalera and ni Super Friends naman. Unlike nung last time, yun nga, kasi nga pinag-uusapan natin connection, sila din yung need mag-connect dito para sa side ng Onyx and so far, so good. King Kong starting this turtle. Si Kusei ay nasa harap na rin. Half HP na turtle. Demon Kite nandoon na rin. Nagkaliparan. RTC makapag-flicker out. Nilabas ngayon yung ultimate ni Super Prince para mailigtas si King Kong. Habang si King Kong makakuha ng turtle. Nagkahilaan with the missiles. Ayun na yung last insanity ni Nats. Pero na-dodge balls ng Onyx yung damage output sabay Willow Whisper and si Escalera. Onyx once again securing the turtle. Mala Allen Iverson na crossover. Yung napakaganda na sanang pagkaka-timing nung flicker, ultimo yun ay naiwasan with the guiding wind na ipinapakita sa atin ngayon ni Escalera. At bukod pa doon sa problemang yun, kinakailangan pala natin i-consider na hindi lang dinosaur ang pwedeng lumipad, pati kamao dito netong si Gem ay magiging problema kasi literal na hinatid niya dito kanina si Gem kay RTZ kaya medyo nahirapang bumuelo at
pwesto. Iba talaga ang mga Matilda ngayon eh. Parang kanina pa to eh. Pero nasa loob sila ng tower. Yung Onyx, sumusubok silang mag-poke. At doon ay magbaback off muna ang side ng RSG. Onyx now leading. And with this, nako, ang ganda ng farm ni Kelra. Kalma muna para sa Onyx. Lamang na ng 3,000 at si Jem ngayon ay inaapoyan na. Retry pa, mukhang ito na yun. Retry just to secure the kill. Demon Kite with the last hit. May onting bawi ang RSG. Masasabi ko lang though na better yung laruan ng Onyx this time. At least, they're building around this carry really well. Look at this top lane naman. Ang tawag ng Onyx, Kusei low HP. Susubok pa rin sila mula doon sa Kusei! At tinabol ang Escalera. Doon siya nasagasaan na Escalera. Beep, beep. Anong sagot ng Jeep? Beep, beep, beep. Yeah. Naging tatlo. Tatlo lang yung sagot niya. Sa bagay, pero grabe naman dito yung ginagawa ng pangbabiyahe na itong si Escalera using the guiding wind. Na kung makahatid, kung makaligtas, ay talagang natatapatan at nasasagot lahat ng mga naiisip natin magiging problema dito ng RSG. Mapatakas mula doon sa mga nagsusunog, mga last insanity. At napakasakit na rin no damage na hawak-hawak ngayon ni Kelra. Most especially kontra kay Kusei mismo. Parang kada bato lang niya, iilan lang halos na less than 50% na agad ang buhay ni Kusei. Ang hirap ulihin talaga ng Matilda na to. Nakaka-bad beats to. 40 seconds, magkaka-flicker na din siya. Ito yung tipo na bukod sa may pangset ay may panakas pa nga. King Kong na naman ang magsisimula ng turtle na to. Last 2 turtles ay napunta sa kamay ng Onyx Philippines. Kailangan mag-ingat ni Demon Kite doon sa Detona's welcome. Pero mukhang mapapaalis nila si King Kong ng bahagya. Nats ngayon nag-zone out ng dalawa pero nandiyan na nga rin si Escalera. Half HP on this turtle. Sino kaya makakuha nito? Nagtatrabaho na si Nats. Onting zone. Nagtatrabaho na rin si Escalera. Lilikod ba si Kusei? Demon Kite! Yung one-on-one retry sa harapan. This time walang taga-stand. At yun, nag-sacrifice na si Light. Makukuha siya ni Jem. Finally ay nakakuha ang Raiders ng magandang turtle. Parang typically kung jungler ka na nag-aalangan, hindi mo gugustuhin na meron pang isang bagsakan na talagang burst damage na manggagaling right before ka mag-apply or magpipintot ng retry mo. Pero ganun na lang din yata laki yung tiwala at connection na meron dito ang RSG. Right now sila naman ang nakakuha nung turtle. Napantayan na rin kahit papaano. Nakakuha yung last turtle ay napasa kamay man lang nila at hindi na nabigay yung 3 consecutive turtles sa Onyx na kahit na anong sabihin natin ay nakakahawak ng kalamangan pero si Kiko mahanap yata. Ayun lang. May dinosaur kasi. May flying dinosaur, flying Pakito, Escalera with a 2, 0, and 1. Kailangan maging ready yung RSG dito sa mga ganong lipad eh. Minsan kapag may kalaban ka talaga Matilda, pupo ka lang ng onte tapos out yung kalaban mo eh. May isa ka pang combo na hindi pa nakikita dito eh. Ano ba? Yung flying altar. Nakakalt altar, tas lilipad, maliligtas lahat. Oo nga. Ang daming posibilidad na pwede nating makita dito for Onyx Philippines at lamang pa nga sila ng 3.5k. Pero at least for RSG Philippines ay hindi na lumalagpas ng 4,000 at unang Lord pa lamang ng larong ito. 40 seconds. Sa tingin mo ba may palagang RSG sa Lord Briggs? Yan, nakikita naman natin kung paano nila nadedepensahan pa yung mga tore, yung mga objectives na sila, pero... In, out, nilabas yung Eternal Guard, pang counter ko, pero bitin na dahil may damage output at through damage Kelra. At ngayon, sina King Kong ay tumatakbo, poke lang, ginagawa ni Nats with the flamethrower, pero pumawag pa rin ng Will-O-Wisp sa Escalera. Mabibigyan ba nila sa Escalera? Oh, grabe, pumapump-fake pa! Pa-out pa! Sa Escalera doon, pumipik-pik pa ng move, pwede pala yun! Yun yung mga pang pang hindi mo alam kung may balak bang masama o binibait ka ba. Ayan hindi pa siya tapos. Kumakanan-kanan lang ng joystick. Mind games, feeling ko kaya nating gayahin. Pwede pala yun bago mo kunin yung Cyclone Eye. Fake mo lang ng onte. Basta may katabi kang Cyclone Eye. Kasi pag wala parang mahirap at delikado yata yun. Pero kung tayo kasi kung si Escalera baka kaya niya eh. Pero ngayon nakikita natin na talagang ganoon ka na kinakapitalize o pinaparamdam ng Onyx yung kalamang hawak-hawak nila na I think sinasabi kanina na hindi lumalagpas ng 4K pero parang papunta na siya sa point na lalagpas na nga siya doon sa punto na yon at mararamdaman na yun paunti-unti ng RSG na mukhang tinatry na nga lang nilang sagutin by taking the trades kasi alam nila or ayaw muna nilang lumaban dito sa pagkuha ng Lord. And that is the Lord secured para sa Onyx Philippines. Pinakaunang Lord ng larong ito. Sinubukan mag-trade sa taas ng RSG Philippines pero hindi rin nila nakuha yung tore. Not enough. I think kailangan pa nila ng onting oras dito. Finally, nasagot ng Onyx yung tanong ng lahat. Yesterday, nakita natin parang ang dami nilang ad-lib sa script eh. Ngayon, yung ginawa nilang draft, let's keep it basic. Basic lang. Kailangan din late game, early damage, hanap tayo ng sustain, and goods na tayo, at nagagawa nila ng tama yung laro.
At nalabas pa nga nila yung tried and tested combo na tinatawag nating Barats plus Matilda. And mid-day na ata ang punteriya dito ng Onyx. Ang nakakatawa dito, no, usually nakikita natin yung invade na to pag butas na yung mid. Pero Brickstick naman yung ginagawa nila. Literal, talagang nilalagpasan. Hindi na yata nararamdaman man lang kasi kaya naman nilang dire-diretsuhin. At inuubos na nga nila halos lahat ng outer turrets. Clearly may struggle dito ang RSG pagdating sa team fight. Pero kung wave clear lang naman ang pag-uusapan, mukhang meron naman silang capacity na gawin at depensahan pa yung mga torre nila na paparating. Though going back nga doon sa sinasabi natin na team fight na medyo problema, yung anti-sustain nga na meron sila or ay yung hawak-hawak pa nila ngayon ay medyo kulang-kulang pa kung tutuusin talaga. Ngayon yung Onyx ay nararamdaman natin sobrang tapang na lang kung tutuusin kasi hindi na nila pinaproblema na merong makaka-burst down agad-agad sa kanila o merong agad-agad makakapagpatumba. Magpi-freeze lane lang muna ang Onyx dito. Hintay sila ngayon ng Lord. Ang usually mga ganitong call. Sige, wag mo push. Ganyan yung mga cool eh. Iba talaga. Ganun na kasi ngayon. Ganun na pala ngayon, no? Ako hinihintay ko na lang kung kailan ka ba papasok ng MPL bilang pro player naman. Oo nga eh. Naririnig ko lang kay Midnight yun. 4 na beses pa nga yun eh. Ayun ang ginagawa ni Escalera, ganyan lang. Sige, wag mo push. Ayan o. Ayan o, dito lang. Good side. 4 times. 4 times, 4 na beses kailangan ni Cole yun eh. Ngayon, maghihintay nila yung RSG lumabas sa lungga. At sa ngayon nga ay naghihintay na nga lang tayo. As you said, freeze lane. May iba bang pwedeng gawin dito ang RSG to break the tempo o antay na lang talaga? Ramdam ko, kung hindi man sila makakahanap ng literal na napag-isa katulad ni Jem kanina, na nagawa naman nilang bigyan dahil nandoon yung presence ni Demon Kite as well as si Nats na nakapagpa-burst down or nakapagpa-takedown sa kanya, ay medyo alanganin talagang makalabas at this point. Kasi if not for etong si Jem, ay literal na nag-group up na lang din yung Onyx na clearly, gaya na nasabi natin kanina, hindi pa nasasagot so far gaano yung talagang sustain na hawak-hawak nila. Kung meron man, it's the Dominance Ice na hawak-hawak talaga dito ni Light. Pero so much lang yung mapo-provide nun kasi parang sa tuwing magkatry na lang din siyang mag-engage, mabilisan na lang din siyang nati-take down ng Onyx considering yung amount of damage na meron sila. Tignan mo naman yung item dito ni Gellar na halos 10k na o 10k na nga yung hawak-hawak dito na gold kontra sa kanyang mga kasama or kumpara sa buong mga o lahat ng mga players na nandito sa laban na ito ngayon, siya talaga yung parang threat na tinitignan natin in terms of damage at siya nga yung pinapaikutan ngayon nung playstyle or nung composition na meron ng Onyx Philippines. Alam mo, parang 13 minutes pa lang lock build na ata. Tignan mo naman si Nats na wala na agad yung Firaga. Fake Lord lang ata sila dito. Pasok si Light. Eto na, last insanity combo with a minimum fury. Meron nakapag-out si Kelra. Napakaganda. Meron na sanang bagya si Kelra doon. Pero ayun na, winawashing na ni Kelra yung kanyang mga bala, yung kanyang mga fidget spinner dahil nakapag-pre-hit ang Filipino Gold Standard. Triple kill for Kelra. At doon pa, may paggamit pa ng wind chant sa hangin. Ubos ang RSG Onyx Philippines on a roll. Clean wipeout para sa Onyx Philippines pero RSG na secure ng Lord. Katagad ng lane, 9 seconds para kay Nats, 3 segundo para kay Light. Makakadepensa pa kaya ang mga Raiders o sila ba ang marirate ng Onyx sa game number 1? I am Kelra, of course. Tatapusin ko na yung laban na to. Tower focus on Kelra. Onyx taking this game away. Napakagandang performance mula sa Onyx Philippines at online na nga ata ang panibagong K&K Connection.